pag-usapan natin bakit yung iba na mga workers katulad ko o katulad ng ibang mga kasamahan ko, bakit sila malaki yung kinikita nila? Why they make so much money every day? Bakit sometimes, hindi ko naman maitanggi na may mga workers talaga na they exceed the goal. Kung bibigyan mo sila ng goal ng 10,000 pesos a day sa Pilipinas, yung iba nagre-remit sila ng 12,000, nagre-remit ng 11,000 a day. Bakit? So, ngayon guys, gusto kong i-discuss to. Naalala nyo ba? I don't know kung narinig nyo to, kung merong nakaalam dito, but gusto kong again panawagan sa NBI dyan sa Pilipinas. Naalala nyo yung isang tao na pinorge yung signature ni Gloria Macapagal Arroyo, ni President Gloria Macapagal Arroyo, para makapag-solicit. Yun po ay worker ni Kibuloy. So, siya po ay nagpapanggap po siya na pipi para makapag-solicit at kanya po ay pinorge yung signature ni President Gloria Macapagal Arroyo para makapag-solicit siya sa Malacanang. Siya po ang malaki ang kita. Ang laki po ng kita ng piping-pipian na yun. Ano po ang nangyari? Tinago po siya kasi naging wanted po siya ng NBI. At ngayon po, bago na po ang kanyang pangalan. Hindi na yung dating pangalan na original name niya. Sino pong nagbago? Sino pong pumalit ng kanyang pangalan? Para hindi po madamay si Kibuloy, tinago po siya doon sa Tamayong. Ganun po. Kaya po, yung mga workers po, I hope na hindi nyo kami i-judge, nagpapanggap kami ng mga pipi at bingi. O kahit yung mga workers, yung mga young people na nakikita nyo dyan sa street, sana wag nyo po silang saktan dahil sila po ay nagpapanggap ng pipi at bingi. They are doing what they can po para ma-cope up yung kanilang mga goal. Sana po ay tawag na lang po tayo ng mga authorities, Sana wag niyo po silang saktan kasi ang dami po ng mga kasamahan ko na namamatay. Yung iba sinasalvage walang pakialam si Kibuloy. Yung mga babae na nagpipipipihan, nire-rape. Walang pakialam si Kibuloy. Yung iba na nasisira na ang ulo kasi kapag ikaw ay na-rape, dahil ginawa mo yung sugo nila, you are doing your best para ma-cope up yung goal nila. Ikaw pa ang may kasalanan. May jablo ka, may serpent seed ka, kaya ka ipinagpalulo. Ganun ang nangyari sa iyo. Ang mangyayari po pagpasok mo sa workers house, ikukulong ka po doon. Kaya marami po ang nasisiraan ng ulo, nasisiraan ng bait. Pag kayo po ay nasiraan na ng bait doon, at wala na kayong chance, hindi ka naman papadala sa mental hospital, hindi ka naman iti-treatment, anong mangyayari? Yung iba pinapauwi doon sa pamilya nila, yung iba namamatay kasi nagbibigti na lang. Ganun po ang result ng ginagawa ni Kibuloy. Kaya itong mga sinasabi niya, meron akong nakuha na picture ni Kibuloy just yesterday. Meron po sa kanilang programa, sa Probe na program. Gusto ko lang i-mention ito. Sana maipakita ko to, ito, sabi niya, ito, pakita ko lang sa inyo. Nakikita nyo? Basahin ko ha. Sabi niya, when we fight our enemies, let us be careful not to be like them. We have to always be on the moral ground. Tingnan mo, parang morality talaga siya. Although at times you see that you are being deprived of the right to defend or retaliate. Yung pag-retaliate pala ay defend yon sa kanya. What is retaliate? Yung retaliate, yung makikipag-away ka kahit ikaw ay hindi sa tama.
Okay, so let's keep that. Kaya itong sinasabi ni Jesus Christ na love your enemy, do good to them that hate you, there are gems of wisdom that there that when you do that, you are disarming your enemy. Your enemy now becomes your friend. Oh, yan ang sabi niya. Sino po ang mga kaharap niya? Ang mga kaharap po niya ay sila Rocky at yung mga politiko na nasa deep probe na nila, na program niya. Bakit niya sinasabi ito? Para kunyari ang bait niya, para kunyari considerate siya, para kunyari may malasakit siya sa mga tao. Yan po ang front ni Kibuloy para magtiwala yung mga tao sa kanya. Kaya po kami nakumbinsi. Kaya po kami nabudol dahil nakinig po kami sa matatamis na salita ni Kibuloy. Kaya sana kayong mga tao, buksan nyo naman ang isipan nyo. When we heard something, let's analyze it. Use our mind. Question it. You don't have to question it to other people. Just to yourself. I know na yung small voice within you will explain what it means. No? Okay, so basa tayo ng comments. Alejandrino watching. Good morning dyan sa iyo. Salamat for being here. Truth Fred. Opo, naalala ko yun. That was 1999. Oo, 'di ba? Yung naging wanted ng NBI. Wala namang pakialam si Pacquiao. Pero yung mga si Arroyo, hindi niya alam, no? Kahit si Gloria Arroyo, hindi niya alam na yung nag-forge ng kanyang signature ay tauhan ni Kibuloy. Oh. Niluluto lang nila ang kanilang mga sarili sa kanilang mga mantika. Katulad ng ginawa ni Kibuloy sa amin, talagang lutong-luto kaming lahat ng mga sarili naming mantika. Kaya kami masyadong nabudol. Imagine, ang dami namang mga matatalino ng mga kasamahan ko, yung mga administrator. Ang dami matatalino, pero bakit nabudol ni Kibuloy? At talagang lutong-luto. Imagine kahit patay man o buhay, wala kaming pakialam. Kasi susundin namin yung yung utos niya. Jocelyn Mondihar Arlen ni-report nila sa ubang worker na na-dismiss na daw ang kaso dyan. Totoo ba? Hindi po totoo yan, Jo. No, hindi po na-dismiss ang kaso. Yan po, matagal na po nilang sinasabi yan. No? Isa pa, sabi na-dismiss daw ang kaso. Na-dismiss ang kaso, lagi silang file ng motion, after motion. Imagine yung motion, yung recent lang na motion na final nila na para daw wag i-present ng FBI yung mga evidence na nakuha doon sa kanilang mga computers. Ano yung mga evidence na yon? Number 1, yung injectable erectile dysfunction na medicine ni Kibbs. Andoon. Tapos yung mga medical records ng kanyang mga pastoral na nagpa-abort dito. Nakuha 'yun sa mga computer nila. Yung mga lingerie na mga receipt. At saka kung saan binili. Victoria's Secret pa. Nandoon sa kanilang mga computer nakuha. Ayaw ipa-present ni Kibuloy yan during sa hearing next year. Anong nangyari? Na-aprobahan ba? Wala, deny. Akala siguro nila mga bubot ng mga FBI, no? Hindi po na-dismiss si Ing Salinas nung nakulong siya doon sa Hawaii po, Jo. Let's talk about that, no? Kasi yon ang lagi nilang sinasabi na dismiss daw kasi malaya na si Ing Salinas. Nakapagpiyansa po si Salinas, tsaka yung ibang mga workers na nakulong doon sa LA. Nakapagpiyansa po sila. Hindi po sila malaya, meron po silang angkit. Ano yung angkit? Pakita ko sa inyo, ha. Demonstrate ko. Meron po silang dito sa paa, yung parang tawag nito yung parang tawag nito parang kadena ba? GPS.
Yun po ang suot-suot nila. Malaya man sila, pero minomonitor sila kung saan sila pupunta. At kung ano yung mga sinasabi nila, mga moves nila, monitor. Hindi po na-dismiss. Oh, ganito po dito sa Amerika eh. Pag nagpiyansa ka, na nakakalaya ka, pero ibig sabihin na malaya ka. Yun nga po, meron kang angklet. Yung ano lang, yung government lang, pag natapos yung case, doon pa naayos yung angklet pag napatunayan na ano ka, na innocent ka. Lahat po sila dito may mga angklet. Yung mga ano, yung mga nakasuhan na kasama ni Kibuloy. Hindi po totoong na-dismiss ang kaso. Yan po ang pinapalakad ni Kibuloy na na-dismiss daw ang kaso. At yung mga workers. It's a big lie. Hindi po totoo yan. Okay, crucifier. Ang nangyari kasi dyan, yung loyalty na dapat para sa ating Panginoong Kristo, wala na. Tama po. Wala na. Kasi napunta na kay Kibuloy. Imagine, hindi na namin iniisip kung yung ginagawa namin tama pa ba o hindi. Tama ba yung magsinungaling ka? Tama ba yung magpapipipipihan ka? Tama ba yung i-forge mo yung signature ng someone para lang magkapera ka? No? Kaya NBI dyan sa Pilipinas, isip-isip, hanapin nyo yung ano, yung nag-forge kasi wanted yun sa inyo eh. Di ba? Yung nag-forge ng signature ni Gloria para makapag-solicit sa Senado at sa Malacanang at sa mga ano, sa tawag nito sa BSP. Kasi parang ano talaga eh, signature ni Gloria ay nalaman. Hindi pala kay Gloria yon, forge lang. Tao yun ni Kibuloy, you guys. Hindi ko i-mention yung pangalan just for his security kasi ano din siya, biktima din siya. But in the right time, i-mention ko din yan. No? Siguro yung ano, yung name niya nung bago pinalitan, no. Pwede kong ma-mention. No. Sige nga, gusto niyo i-mention ko? Ilagay niyo dito sa chat kung gusto niyo i-mention ko. Alam ko marami dito, mga kasamahan kong worker kilala tong ano na to. Itong last name na to. Sige nga. Sino yung ano, gustong i-mention ko? I-mention ko dito. Kasi bago na naman yung name niya ngayon, binago ni Kids. Binago nila. Dahil nga, mabubuking sila. Nasa NBI eh. Okay, Ana Lucas, what happened to the bodies of the ordinary worker na namatay sa loob ng mga workers' house compound or any private properties ni Kibuloy? That's a good question, Ana, no? Ang nangyayari po sa mga workers na yon, yung mga namatay po ay kinikremate po. Yung iba, kinikremate. Yung iba po ay tinatapon sa payatas, no? Yung iba naman na nasalvage na ano, ewan ko. Kuya, ano ba nangyari doon sa ano, sa sinalvage doon sa Cavite na tinakpan na lang ng newspaper at dinisown? Wala. Hindi pinapalibing. Walang proper burial, walang ano, walang tawag nito. Walang, di ba pagka tayo ay military, no, pag namatay ka in the service, meron kang proper burial ba na bibigyan ka ng halaga. Pero kay Kibuloy wala. Sino ba yon? Meron bang tayong mga worker na namatay doon na inilibing ng maayos? Do you guys remember? I never remember, not even one. Sa dami-daming namatay doon. Wala man lang isa. Kahit isa lang, sabihin nyo sa akin, sino ba yung namatay doon na nilibing ng maayos? Wala. Nakakaawa, nakakalungkot. Ganon ang style ni Kibuloy. Pero tingnan mo, ang gara-gara. Akala mo, hari. Nabuhay hari. Gamit ang panluloko sa mga tao. Ana Luke, okay. Teresa Dukusin, good evening. Good morning, Miss Arlene, watching from Hong Kong. Thank you, Teresa, for watching, no, and thank you for being here.
Virgie Pampusa, ma'am, you're so beautiful. Salamat, salamat po, Virgie. Mabuti noon nasa feeling ka ni kids ay hindi nabighani sa iyo. Ma'am, nakukulong ba yung hudas na kibuloy na yan? Alam nyo, Virgie, 'di ba sinabi ko na no marami akong mga videos that I say na I was one of the pastoral, no? Hindi ka po kasi magiging pastoral kahit tagalaba ka lang doon, taga-bit-bit ka ng gamit niya. O kaya taga-bit-bit ka, taga-dala ka ng mga pagkain niya. Hindi ka po pwedeng kunin as pastoral kung wala ka pong itsura. Piling-pili po nila yung mga pastoral. So kailangan may hitsura. So the fact na naging pastoral po ako, siguro po dahil may hitsura tayo ng konti, nakaligo ng isang paligo, no? Kaya naging pastoral tayo, and I was one of the mga girls na ginugroom niya nung time na yun. But during the grooming process po, dahil iba po yung ating personality, compared sa iba, no? Hindi naman tayo masunurin. Ang tigas kasi ng ulo natin. Sabi nga sa akin, hindi daw ako na born again kahit ilang taon kaming magkasama, no? Hindi daw ako na born again. Kasi hindi ako nakokontrol. Doon po sila na fail during sa sa grooming process. So salamat diyan. Makukulong ba yung hudas? Makukulong yan in the right time, no? Kasi ongoing naman yung ating kaso dito. Hindi naman yan yung FBI dito, yung government dito, they are not going to spend money and resources, no, sa kaso na walang mapupuntahan. So once na inumpisahan niya ng US, kahit sa Iraq, alam niyo naman yan, guys, no, sa history, once we start something, we have to make sure na merong conclusion yan, no. Ganon yun dito. So I am confident, no, na matatanggap natin yung justice when that's to be concluded, that's to be determined pa.